Kapatid na Felix Y. Manalo, sugo ng Diyos sa mga huling araw, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Mayo 10, 1886, sa Barrio Calzada, Taguig, Rizal. Malaking kaligayahan ang idinulot ng pagsilang niya sa kanyang mga magulang na sina Mariano at Bonifacia Manalo. Musmus pa ay tinuruan na siya ng kanyang ina na magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Sa murang gulang ay natuto na siyang magpastol ng kalabaw. Ang nagturo sa kanya na bumasa at sumulat ay isang guro na tinaguriang Maestro Cario. Nang magbinatilyo na siya, ay tinungo niyang kanyang amaing si Manuel Isagon na nakatira sa Maynila. Madali niyang natutuhan ng fotografiya, kaya nagtrabaho siya sa estudyo ng tiyo niya. Namatay ang kanyang ama. Nang mailibing ang ama, lumipat siya ng tahanan sa Sampaloc, Maynila, sa piling ng kamag-anak na paring si Mariano Borja, kasamang kanyang pinsang si Modesto Isagon. Dito rin niya unang natuklasan ang Biblia. Sa pagbabasa niya ng Biblia, ay natuklasan niyang maraming bagay. Nang muling mabalo ang kanyang ina, ipinasya niyang magbalik sa Taguig. Napag-aralan niya ang paghuhulma ng sombrero. Hindi nagtagal ay nakapagpatayo siya ng paggawaan ng sombrero sa Parañaque, Rizal. Nasaksihan niya kung paanong natalo ang paring Katoliko sa argumento ng pastor protestante. Nang mga sandaling iyon, ay nagpasya na siya. Nagtungo siya sa tanggapan ng mga Metodista sa Avenida Rizal. Ipinakilala siya ng pastor protestante sa misyonerong Amerikano. Yun ang simula ng pagdalo niya sa Iglesia Metodista Episcopal. 18 taong gulang siya na mag-aral sa Theological Seminary ng mga Metodista hanggang sa siya maging pastor. Nabalitaan niyang malubhang sakit ng kanyang ina, kaya umuwi siya sa Tipas, ngunit namatay ang kanyang ina. Tumanggi ang kura paroko ng Tipas na ilibing sa sementeryong Katoliko ang yumao, kaya ito'y inilibing sa sementeryo ng mga Aglipayano. Labis ang pagmamahal niya sa yumaong ina, na siyang nagpunla sa kanyang puso at isip ng pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos. Pagkalipas ng ilang panahon, ay pinasya naman niya na saliksikin ng mga aral ng Presbyteriano. Hindi pa rin siya nasiyahan sa ipinapangaral nila. Naakit siya sa misyon Kristiyana dahil sa paraan nila ng pagbabautismo na paglulubog sa tubig. Dito ay naging ebanghelista siya at hinangaan ng kanyang kahusayan sa pagsasalita. Noon niya nakilala ang isang dalagang taga Paco, Maynila, si Tomasa Sereneo, hanggang sa sila'y ikinasal. Ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan ay si Gerardo, na namatay nung ito'y sanggol pa lamang. Sa hangaring makapagsaliksik pa, ay dumalo siya sa mga pagtitipon ng Iglesia Adventista del Séptimo Día o mga Sabadista, hanggang sa umanib siya sa sektang ito noong 1911. Ngunit may sumunod na trahedya sa buhay niya. Namatay ang kanyang asawa. Lumipat siya ng tahanan sa Santa Cruz, Maynila, at nagpatuloy sa pangangaral ng mga doktrina ng Iglesia Adventista, hanggang sa magkakilala sila ni Honorata de Guzman. Ang kanilang pagmamahalan ay humantong sa kanyang muling pag-aasawa. Ngunit nagpatuloy siyang bagabagin ng ilang katotohanan. May katibayan sa Biblia na ang mga Kristiyano'y hindi na pinangingili ng Sabat. Dahil sa nakitang kamalian ng Iglesia Adventista, ay tumiwalag siya sa sektang iyon. Lumipat sila ng tahanan sa Pasay. Sinubukan niya na makisalamuha sa mga ateo, mga taong hindi naniniwala sa Diyos.
Muling sinimulan ni kapatid na Felix ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Sinuri niyang mga aral Katoliko at aral Protestante. 2 araw at 3 gabi siyang nasa kanyang silid-aralan. Ang mga karanasan ni kapatid na Felix Manalo sa mga relihiyong dati niyang inaniban ay bahagi ng naging paghahanda sa kanya sa gawaing kanyang gagampanan. Bago isinugo ng Diyos si Moises, ay tinulot niya na sa Ehipto lumaki si Moises at doon itinuruan siya sa lahat ng mga karunungan ng mga Ehipsyo sapagkat doon niya ilalabas ang bayang Israel. Si Apostol Pablo ay isang dating Fariseo, kaanib sa pangkat ng makakalaban at manguusig ng mga Kristiyano. Hindi dahil naging kaanib siya sa ibang relihiyon ay hindi na siya sugo. Si Apostol Pablo ay sinugo ng Diyos sa dako ng mga hentil. Si kapatid na Felix Manalo ay minarapat din ng Diyos na mapaanib muna sa Iglesia Katolika at sa iba't ibang sektang Protestante sapagkat doon niya ilalabas ang mga anak ng Diyos sa mga huling araw. Alam na niya ang mga maling aral at gawaing tinutupad sa mga relihiyong yaon na ngayon ay kailangang ibunyag niya upang maunawaan ng mga tao ang katotohanang magpapalaya sa kanila.